Alam niyo po ito nakakarimarim 'no, lagi ko po 'tong sinasabi noon. Sabi ko, nung panahon ni Pinoy, ganyan ang mga balita. Lola ni-rape, napagkamalang si Aramina. Adik lang po yung makakaisip ng mga ganong krimen. Nung panahon po ni Pangulong Duterte, nag-war on drugs, marami namatay, kinukundi na po ngayon. Dati pinupuri po siya ng lahat ng politiko. Sino kumukundi na? Mga dilawan. Pero naubos po yung mga dilawan dahil kita nyo naman, napakulong miski yung pinaka maingay na dilawan at that time, si Laila de Lima. Anong kaso? Droga. Ngayon po, laya na lahat. Yung mga kinasuhan ng droga na buhay pa, laya na po. Panahon ni Marcos, na pinagbintangan. Hindi po to yung di umano, no? Pinagbintangan ni Pangulong Duterte na bangag. Hinamon na magpa-drug test para patunayan na hindi siya bangag. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po. Hindi po kami nag-akusa niyan, ha? Dahil po, ang intelligence po ng Pangulo, mas malawak kaysa sa intelligence nating pangkaraniwan tao. Ngayon po, pati po yung Chief PNP, no? Nagsabi na ang gumagamit ng droga, hindi po adik, kundi nag-extend lang. Eto, baka nag-extend to. Balik na po yan. Mayat-maya po yan. May gahasa, mayat-maya po, may holdapan, yung na-eliminate, kung hindi man totally na-eliminate, siguro 90% o 95% ng mga krimen na yan, hindi na natin nababalitaan nung panahon ni Pangulong Duterte. Nagbabalikan na po ngayon. Biruin nyo, 84 anyos, babaeng bedridden. Ha? Ibig sabihin po yan, hindi na halos nakakakilos. Sino pong matino? O lumabas kayo ngayon, yung mga dapat ngayong panahon na to, no? Sa mga panahon na ito, nagsasalita yung mga katulad nito. Mga katulad ni Laila de Lima, no? Ipagtanggol nyo ngayon, yun ang gahasa. Mga katulad nila Hontivirus, nasaan na kayo ngayon? Hindi, ibang balita po yan. Yung Aramina yung lola, noon po yun yung panahon ni Pinoy. Ito po, bedridden. Hindi na po natin kinakailangan. Ang tanong ko sa inyo, justified ba sa tingin ninyo yung war on drugs? Kasi yung kasalukuyang mga politiko, kayo sa Quadcom, sige ngayon yung pagtanggol na hindi karapat-dapat si Tatay Digong na nagsagawa ng war on drugs. Biktima ba yan? Biktima ba yung lalaki na yun, yung nanggasa? Kawawa, baka kaawaan nyo pa. Bigyan nyo pa ng ayuda. Kawawa naman. Ano masasabi nyo rin? Dapat meron din kayong mga statement Di ba? Kasi yan, ayan GMA 7 yan, hindi po natin, 3 hours ago. GMA 7 na balita yan. Hindi po to tsamba-tsamba. Ngayon kayo magsalita na inaapi ni Duterte ang mga adiksyonist na yan. Bakit nga ba wala kayong inimbitan ng mga biktima ng adik? Diyan sa Quadcom. Bakit hindi kayo nag-imbita man lang? Alam nyo, nagbubulahan lang tayo Meron po ba talaga pag bloodless war on drugs? Totoo bang may war on drugs kayo? Noong kinakatay ni Pangulong Duterte yung mga drug lords, yung mga drug pusher,
Hindi nga tumigil eh. Imagine ninyo, sa laki po ng kinikita nila sa droga, they take the risk, no, na wag tumigil. Kahit nga mga nakakulong na eh. Nakakulong na nga, 'di ba? Meron pa rin silang say sa pagbebenta ng droga. Hindi po sila tumitigil. Ngayon nyo pa na walang ginagawa sa kanila. Wala tayong nababalitaan na napapatay na drug lord, napapatay na tulak, napapatay na pusher. Ngayon pa ba sila titigil? Ang laya-laya na nila. Kaya sa practice po, yan po napakaganda pong pakinggan. Bloodless war on drugs. Pwede pa kayong mag-report ng marami. Gumanda na ang krimen natin. Talagang ano na tayo. Bumababa na ang krimen dahil sa bloodless war on drugs. Imposible po. Noong panahon ni Duterte, shock na shock. Alam niyo, meron lang nabalitaan doon na nagmasaker sa Bulacan. Tahimik ang lahat eh. Bakit may massacre pa rin, di ba? Kasi hindi na tayo sanay. Ngayon, sinasanay na naman tayo unti-unti. Mayat maya na naman. Tandaan nyo po, yung droga, kakabit po yan ng ibang krimen. Pag nag-conduct ka ng war on drugs, matik na pati yung ibang krimen bumababa. Krimen ng pagnanakaw, krimen ng mga karumal-dumal, tulad ng gahasa at mga pagpatay ng walang dahilan. Okay. Ito pong young guns. Maiba naman tayo. Ito po balita, DWIC. Young guns, black, dumistansya sa sinasabing fourth impeachment complaint na inihain laban kay BP Sara Duterte. Okay. Pansinin niyo po yung mga nag-sponsor ng ano. Ibig sabihin, udyok na udyok tong mga young guns, udyok ng udyok tong mga taga-Quadcom. Udyok ng udyok to sila Chua, sila Abante, ayan sila Dan Fernandez, yan sila. Wala pala isa sa kanila nag-sponsor ng impeachment laban kay BP Sara. Ba mag-isip-isip kayo sa mga sinusuportahan. Ngayon lang ako nakakita, nagigil kay BP Sara, pero hindi sila nagsampa na impeachment. Dalawa po yan eh. No? Dalawa po yung iniisip ko kung bakit wala ni isa sa Young Guns nag-sponsor ng impeachment, wala ni isa sa Quadcom nag-sponsor. Napunan nyo ba sa Quadcom, yung mga leader nila, meron po bang in-sponsor si Paduano, si Abante, si Dan Fernandez, si Ace Barbers, tsaka isa pa, si Acop, yan po sa Quadcom, di ba? O kahit si Beatrix, nag-sponsor ba sila ng impeachment kay BP Sara? Okay. Dito po sa Young Guns, kilala natin yung mga yan, di ba? Si Konggun, ito si Rodriguez, si Suarez, and taga Davao na babae, si ano, yun na nga. Sino pa? Si Alonto? Meron po ba sa kanila nag-sponsor ng impeachment? Dalawa po ang hinala ko kung bakit si Nograles. Dalawa po ang hinala ko kung bakit hindi sila nagsampa o hindi sila nag-sponsor man lang na impeachment. Wala silang nakita talagang impeachable. No? Kung wala silang nakitang impeachable, anong ginawa nila na pagpapasama kay BP Sara? Yun na nga, pagpapasama lang. Gusto lang nilang mag-i-black propaganda si BP Sara. Kasi kung may kaso talaga sila, bakit hindi sila yung nag-sponsor? Ayaw nilang mapahiya dahil wala naman silang kaso eh. Sabi ko nga, 'di ba si Beatrix yung magiging ano nila dahil siya yung tanging abogado eh.
Oh. Niloloko nyo lang yung mga taong bayan eh. Pinalalabas ninyo tuwing kayo'y magpe-presko na masamang tao si VP Sara, pero pag panahon ng impeachment, hindi kayo nagsampa ng reklamo. Alam mo, Sean Liu, walang nakakaintindi ng ano mo. Hindi ko maintindihan kung bakit ka pumapasok dito tapos nagko-comment ka ng incheck. Okay, punta na po tayo rito sa isa pa. Nag-ingay po si Magalong, di ba? 777. 7 ang sabi, ito ang akusasyon ni Magalong. Ito ang kanyang akusasyon. Pag umaattend daw yung mga congressman ng mga ano yung tawag na nga, bagoong Pilipinas sa meron silang tawag yung sa pinangungunahan ni Martin Romualdez. Kaya pala napakaraming congressman na kasama ayon dito kay Magalong, at ang impormasyon niya po ay very reliable dahil congressman ang ang kanyang informante. Sabi ni Magalong, kada atin 777. 'Di ba? Ang 777, 7 milyon, AKAP 7 milyon, TUPAD 7 milyon, IX natatanggapin ng mga congressman. Ang linaw ng akusasyon ilang araw nang inakusayan ni Magalong. Okay, ngayon, ang sabi ni Magalong, imbes na sagutin nila yung si Magalong, bakit may 777? Bakit yung mga congressman ay binibigyan ng 777 tuwing umaten? Ang akusasyon nga ni Magalong, nung nalaman nila ng mga congressman na nagbibigay pala tuwing sasama, dumami na ngayon yung kasamang congressman. Ngayon, wala pong sumasagot. Dehin, bukiki lahat. Dehin, bukiki dito sa ginagawa ni Magalong. Okay, ano ibig sabihin? Wala silang kung Duterte po yung aakusahan nyo noon, nung panahon po ng si Duterte presidente, pag inakusahan mo si Duterte, papaliwanagan kanya at may balik pa. Ito po, tahimik lang sila sa 777. Pwede naman nila itanggi yan, tapos banat, tsaka sila bumanat. Hindi po nila tinatanggi. Parang, ano ngayon? Ano ngayon? Parang ganun ang dating sa atin, no? Ano ngayon kung namimigay kami ng pera nyo? Ang ginawa ng mga follower ni BBM, mga supporter, siniraan na lang si Magalong. Ito po, pinakita po yung mga si Magalong na habang sila ay namumudmud yung DSWD ng AKAP at saka tong TUPAD, may picture. O tapos sasabihin nila, ipokrito si Magalong. Ayan, no? Ito po ang sabi, Mayor Magalong, alam mo na yung AKAP at TUPAD sa LGU yan dumadaan. Dumaan sa kamay mo, Mayor, galing Dole at DSWD. Mukha mo nga nandyan, hindi congressman. Anong pinagsasabi mo ngayon? Ipokrito. Naging ipokrito na. Siyempre, kakalat na naman yan ng mga ututong mga BBM supporter. Tignan nyo po yung wordings ni Mayor Magalong tungkol dito sa TUPAD. Ayan, nasabi TUPAD caravan payout.
huwag kayong magpasalamat sa amin. Ang assistance na ito ay hindi galing sa public official. Ito ay galing sa taxes ninyo. Oh, sinabi ba ni Magalong na may dala-dala akong pera? Bibigyan lahat kayo ay hindi uuwing luhaan. Bibigyan ko kayo ng pera. Pag nanalo pa ako, triple pa. Sinabi ba ni Magalong yun? Hindi. Bakit hindi siya mamimigay ng tupad karaban? Budget ng pamahalaan yan. Ibig mo sabihin, porket binanatan ni Magalong yung 777, ha? Porket binanatan niya, dapat hindi na siya mamigay? Dapat tanggihan niya yung tupad? Dapat tanggihan. Bakit niya tatanggihan? Pera nga ng taong bayan yan. Pera nila yan. Anong mali sa ginawa ni Magalong? May proyekto yung DSWD na tupad. Tiniyak niya na mapupunta sa taong bayan. Kung ang akusasyon nyo sana ganito, may naghanap kayo na namigay yung DSWD ng 10,000, tapos pinasoli ni Mayor Magalong sa opisina niya yung 7,000, tsaka niyo siya akusahan. Di ba? Wala naman siyang ginagawang mali. May pera na tupad, bakit hindi niya ipamimigay? Para sa tao yan. Galing sa kanila. Hindi po yung tupad po, hindi po proyekto ng mga mayor yan. Proyekto po yan ng national government. Tingnan niyo yung akusasyon ni Magalong. Bibigyan sila ng 21 million pag sumama dun sa Bagoong Pilipinas Caravan. Ang layo naman sa sinabi nyo na bakit ikaw mayor. Namigay ka rin ng akap, bakit ikaw namigay ka rin ng tupad? Bakit hindi siya mamimigay? Sabi niya nga, huwag kayong magpasalamat sa amin. Ang assistant na to ay hindi galing sa public official, ito ay galing sa taxes nyo. Local government dapat nga ang mag-a-assist, hindi congressman. Yun nga yung point ni Magalong, bakit kayo kasama? Kung merong mas nakakakilala sa mga tao ron, yung mayor. Kung naghanap kayo ng katulong, mayor dapat. Wala namang masama sa ginawa ni Magalong. Merong programang tupad, may programang akap. Ibig mo sabihin, hindi siya mamimigay ng pera sa mga taga-Baguio? Hindi ko pinagtatanggol dahil hindi ko naman kaano-ano yan. Pero mali yung atake nyo. Ang binibintang sa inyo, nagbibigay ng 21 million kasama yung congressman. Meron na bang tumangging congressman? Sinabi ba nila hindi totoo? Thank you very much kay Justin Chua. Pabuena mano, magpakapik tayo at pakulay tulad ko. Yung congressman halimbawa ng Samar, pag namigay sa Davao, naroon, yun yung gusto niya sabihin. Mga atakdog eh. Ang trabaho nila, isa lang eh. Hindi po sila sumasagot. Naging tagapagtanggol din kami ng Pangulo nung si Duterte, Pangulo ng Pilipinas. Naging tagapagtanggol din po kami. Pero sinasagot muna namin. Anong binabanat? Halimbawa, pinaka-popular nilang banat. Nag-aaksaya ng pera dyan sa Dolomite. Dapat pinambili nila ng bigas. O bakit tayo pati nga bill, may atake yung mga yan. Bakit daw gawa tayo ng gawa ng tulay? Nakakain ba yan tulay? Puta, mukhang paglamol. Di ba? Sinasagot namin yan na kinakailangan yung mga tulay, mga sumasagot kami nung tagapagtanggol kami ng presidente, hindi lang kami umaatake. Sinasagot namin yung mga binabato nyo kay Duterte.
Sinasabi nyo, mamamatay tao si Duterte dahil nag-conduct ng war on drugs. Sinasagot namin. Oh, di ba tumahimik sa inyong lugar kung ano yung binato nyo? Eh puta, kayo atake lang. Nasaan yung ano? Saan nyo dinala yung pinagbilhan ng ginto? Si BP Sara may confidential fund. Saan ninyo dinala yung mga pera sa privatization? Si Baste Duterte may confidential fund. Puta, wala kayong sinasagot eh. Panay atake lang ang ginagawa ninyo. Sagutin nyo yung mga tanong ng mga taong bayan. Saan nyo dinala yung 117 billion ng PDIC? Insurance na yun ng bangko, saan nyo dinala? Ang sasagot nila, si BP Sara hindi meron siyang Mary Grace Piatos. Ano kinalaman ng Mary Grace Piatos sa kinuha ninyong 117 billion?